once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at his feet, and there came the peace sweet. The Comforter abides with me. Amen. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. He's been everywhere and He knows my every care. I'm as happy as so free, for the Spirit has control. Jesus satisfies my soul. Jesus the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. For the thirsty for my things of the world they quit, for the growing up things at thee. All my light must turn today, all my burdens rolled away, for the Comforter abides with me. All together now. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. As I walk today, as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Let me ask Pastor po for our opening prayer. Alright, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Lord, for this great day na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa. Nawa kami po ay maging handa sa pagpapala, sa aming awitin, sa aming pagbibigayan, maging sa pakikinig ng inyo pong salita. Kami po ay magkaroon, Panginoon, ng pusong dalisay as we worship you in spirit and in truth. Ingatan niyo pong bawat isa at ganun po sa mga papunta pa lamang. Ikaw ang aming pinupuri, pinapasalamatan in Christ's name. Amen and amen. Amen. So remain standing po. Let us again sing another song. Duman po ang maraming bagyo still. Nandiyan po rin po tayo sa ating Panginoon. Shelter in time of storm. First verse, sing. The Lord's a rock in behind, a shelter in a time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary, amen, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Same verse, a shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. Foes upright, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. The raging storms may round us be, a shelter in the time of storm. Will never leave our safe retreat, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Oh, rock divine, oh, refuge dear, a shelter in the time of storm. Thou art helper ever near, shelter in the time of storm. All together! Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Nakakapuno po tayo?
Amen. You may be seated po and welcome to Subic Bay Baptist Church. Amen. At ako po at ang bawat isa sa mga members ay nagagalak pong magkita-kitang muli. Amen. Welcome natin ang bawat isa sa ating mga mission work. Pastor Jolan is here and his family. Amen. Nakasama natin si Pastor Sarel. Kasama din po natin together with his member. Amen. Andiyan po. Sir, maaari po bang tumayo po yung mga members mo, Sir Sarel? Amen. 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 Salamat po kay Pastor Dominic po. Pastor Dominic San Marcelino ay kasama rin po natin. Sa kanya po, kasama rin niya po ang kanyang may bahay. Pero I think, ayun, nasa likod yata. Amen. Hindi naman po sila magkaaway pero may inaasikaso lang po. Amen. So, meron po tayong first time visitor. Second time visitor po natin si Sir Louie. Tama po ba? Sir Louie. Amen. Thank you po, Sir Louie. Meron pa po ba tayong first-time visitor sa ating kalagitnaan? Yes, meron po. Alright, sige po. Amen. Amen. Si Sir Rog Richmond Grueso. Saan si Rog? Amen. Kapangalan mo din yung isang Rog, yung pinsan mo din. Alright, na kaya nagtaka ako, Pastor Jolan, di ba sir? Tito, alright, sige po, mga Grueso po ay nagbabalik po. And then, eto din po, same yata ito. Alright, same din po dito. And then, si Angeli po, Ma'am Angeli, amen. Amen. Salamat po sa inyo pong pagbisita po sa ating pong kalagitnaan. Amen. So, sino po itong isa? Si Ma'am Jaida, tama po ba ako ng pag-pronounce po ng pangalan? Tama po? Amen, amen. Can you please stand up, ma'am? Amen, amen. So mga Grueso po ito at alam ko po marami na rin mga Grueso dito. Sunod yan, isang lehera na po yan, puro Grueso. Tapos sa kabila, mga Manglikmut, the rest, Ferres, and the rest, ay papurihan natin ang Panginoon. Amen. And I know may birthday ngayon sa araw na ito. Kaya JR, birthday mo ngayon, na po yan, pang 21. Amen. Kaya batiin po natin si Kuya JR. Amen. As we sing for the Lord, welcome visitor and welcome song. Tayo po yung magkamayan. And don't forget, meron pa po bang may birthday bukod kay Brother JR po? Si birthday niya rin po ba? Hindi pa? Hindi. Alright. Sayang. Amen. Sige po, tayo po tayo lahat as we sing for the Lord. And don't forget po yung ating pong birthday celebrant at the back, si Brother JR. Batiin po natin. Sir Francis. Okay, ibigay po natin ating mga matatamis na ngiti, no, sa ating pong mga kakamayan, no. All together. Sing. I was thinking deep in sea, far from this peaceful shore, very deep we stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry, from the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Sama po! Lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Okay, pwede na po tayo bumalik sa ating respective seats. Let us hear now the choir.
My hope is not in temporal things, to gain from earthly treasure, the fleeting pleasure it may bring, as one day gone forever. It can be found in man's applause, though for now it's pleasing. The hollow empty praises lost, leave the soul still needing. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. He alone is life to me, Christ my hope, my glory. There's a hope that's flowing free, rushing like a river from the cross of Calvary to the soul surrendered. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. He alone is life to me, Christ my hope, my glory. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. He alone is life to me, Christ my hope, my glory. He alone is life to me, Christ my hope, my glory. My glory. Amen tayo po tayong lahat. Tayo naman po ang umawit sa Panginoon. Let us sing, all the way my Savior leads me. First verse, all together, sing. All the way my Savior leads me, what I have I ask beside, cannot doubt His tender mercy, who could flood must be my guide, every place He rises forth, give my faith in Him to dwell, for I know I hear before me, Jesus doing all things well. For I know I hear before me, Jesus doing all things well. All the
remain standing po. Please open your Bible in John chapter 10, verse 19 to 23. The Bible says, "There was a division, therefore, again among the Jews for these sayings, and many of them said, He had a devil and is mad. Why hear ye him? Others said, These are not the words of him that had a devil. Can the devil open the eyes of the blind? And it was at Jerusalem, the feast of the dedication, and it was winter. And Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be Christ, tell us plainly. Jesus answered them, I told you, and ye believe not. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. But ye believe not, because ye are not of my sheep. As I said unto you, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one." May the Lord bless His holy word. You may be seated po. I've been there, the lowest of times. I've had questions in my mind, I've been scared. But I know that I have a Savior who knows right where I am and hears my prayers. In the midst of all the problems and burdens of this life, I will call upon the one who can get me through the night. Lord, hold my hand in the middle of my storm. When I'm sinking down, Lord, help me to stand. When the waves are crashing around, may I keep my eyes on you. 'Cause Lord, you're the only one who can help me get through the middle of my storm. I don't know how the story will end. I didn't see this in the plans you had for me, but I know that I can trust in the one who's working all things for my good. Though I may not know the answers till I reach the other side, I'll keep my eyes on Jesus till my faith becomes sight. Lord, hold my hand in the middle of my storm. When I'm sinking down, Lord, help me to stand. When the waves are crashing around, may I keep my eyes on you.
'Cause Lord, you're the only one who can help me get through the middle of my storm. Lord, you're greater than my problems, greater than my fears. You are greater than my weakness, greater than my tears. You have never let me down, and you are here with me right now. Lord, hold my hand in the middle of my storm. When I'm sinking down, Lord, help me to stand. When the waves are crashing round, may I keep my eyes on you. 'Cause Lord, you're the only one who can help me get through the middle of my storm. You are the only one who can help me get through the middle of my storm. The middle of my storm. Amen. Muli po, magandang umaga po sa bawat isa, and please take note po sa ating pong mga kalendaryo po na parating po sa ating pong simbahan ng mga activities. Kagaya po this coming Friday po, ang ating pong amago ay pupunta po sa 164 upang maging blessing po, and the same time ay makipaglaro po ang ating pong mga mago players sa lugar po ng BGMP dito po sa May Barreto. And January 30 po yan. And let's pray po na ito po ay maging successful. Marami po tayong maabot na kaluluwa, and headed by Coach Tim po ang amago. And then February 7 po, this is for the couples, Sweetheart Banquet on February 7. For more details po, hanapin nyo po si Sister Abby, si Brother Prince, at sa mga kinauukulan po para po sa mga couples. And then March 11, 12, and 13, this is our old-fashioned camp meeting. So yan po yung ating pong matagal nang inihintay na pinagpe-pray din po natin sa ating pong simbahan. And then March 14, ito po ay araw ng Sabado para po ito sa mga kababaihan. We have Women's Conference, March 14. And then March 29 po, we have Eastern Cantata. Yan po yung ating pong gagawin ngayon. Actually, this year po tayo ay nagsisimula ngayon ng Eastern Cantata, March 29. Take note po natin yan. And then ang ating pong anniversary ay sa buwan po ng April 5. Yan po yung ating pong anniversary. 38 years. 38 years na po na mabuti ang Panginoon sa gawain po na Kanya pong pinagkaloob po para sa atin. And then Mission Conference, April 8, 9, and 10 sa atin po yan. So yan po yung ating tema, every nation and every tribe. So pag-pray po natin lahat ng upcoming activities and event ng ating pong church na ito po'y maging successful at ang maiangat po kundi Panginoon lamang. Amen. And then our weekly announcement sa mga college and career. If you are a college, please join po sa online Bible study ng College and Career Monday, 8 p.m. And if you are men enough, please join sa online Bible study ng kalalakihan, Accountable sa online Bible study, Tuesday, 8 p.m. And then Thursday night, 8 p.m. para naman po sa mga kababaihan, sa mga wings, sa mga ladies. And then pastoral lecture every Thursday, police ministry, weekly feeding ministry with door knocking and visitation and other activities po na ginagawa natin kapag Saturday po. No? Kung kayo po ay available at gusto nyo pong makabilang po sa ganito pong gawain, tayo ay magturo ng bata, magpakain tayo sa bata, physical and spiritual, ay malaking tulong po yun para po sa ating pong community. Amen? And then we also have free Bible course application, and if you want to help and clean the church every Saturday, ay hanapin nyo lang pa rin po si Sir Prince and si Miss Abby and the rest po na pwede pong makatulong po para po sa ganito pong gawain. Amen? And if you have prayer request po, please send po sa ating pong SBBC group chat or text to our cellphone number, church number 0926-068-6950. Yan po yun. And lastly, ang ating pong faith promise na ipinangako po para sa Panginoon. Amen. So tawagin po natin ang ating pong mga kalalakihan, ang ating pong men, upang
magkaroon po tayo ng offering para sa Panginoon at lahat po yan ay ating pong nagagamit po para sa kaluwalhatian po ng Panginoon. And last po na announcement para po sa mga college and career po. Meron daw po kayo after the service, afternoon, meron daw po kayong meeting together with your leaders po. College and career, you have meeting po after po ng ating service sa hapon. So patras po tayo ngayon, tuloy-tuloy po tayo, mag-lunch tayo right after the service. And then 1:30 or kung mas early pa tayong matapos, ay balik tayo sa church upang mag-service. And then after po nun, we can go home and rest and enjoy the day. Amen? So ask po natin po si Brother Ruel sa ating pong prayer. Okay, let us pray, Lord. We thank you for this day, Lord. Thank you po sa another opportunity na makapag-spend po ng time sa inyong salita. And I pray po na bawat isa ay may empower ng inyong word. And I pray sa gaganapin na offering, Lord, na always na kayo po ang may tataas, Lord. Be with us this morning, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. If you ever felt like giving up, ever felt like you had enough, ever felt like you're going through, that you don't know what to do, felt like your friends are gone, felt like you were all alone, felt like giving up the fight, that you can't walk through the night. Let me encourage you, trust in God, He'll see you through. Don't give up, don't give in until the end. God's not through with you yet. Just look up and don't forget, He's always by your side. There is no need for you to hide. God's wanna see you through. Trust Him is always true. Proved Himself over and over again. Just hold on. God is not through with you yet. If you ever felt that I can't pray, you couldn't through His amazing grace. Someone ever said just give up. Someone ever said you're not good enough. If you ever felt that I can pray, you couldn't through His amazing grace. Someone ever said just give up. Someone ever said you're not good enough. You need to wake up and realize that God
God your Father, you're His child. Just hold on, just press on, just keep the faith. There with you yet. Just look up and don't forget, He's always by your side. There is no need for you to hide. God's wanna see you through. Trust Him is always true. Prove Himself over and over again. Just hold on. God is not through with you yet. God's not through with you yet. Just look up and don't forget, He's always by your side. There is no need for you to hide. God's wanna see you through. Trust Him is always true. Prove Himself over and over again. Just hold on. God is not through with you yet. God's not through with you yet. Just look up and don't forget, He's always by your side. There is no need for you to hide. Just wanna see you through. Trust Him is always true. Prove Himself over and over again. Just hold on. God is not through with you yet. God's wanna see you through. Trust Him is always true. Prove Himself over and over again. Just hold on. God is not through with you yet. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede mo po bang sabihin sa iyong katabi? Ikaw na naman. Amen. Sige po, samahan niyo po kung tumayo po as we read God's Word, the book of John chapter 10, verse number 27. Isang verse lamang po at dito po tayo magdudwell sa ating pong pag-aaral at sana po dala natin ang ating pong mga Biblia. Amen. John chapter 10 in verse number 27. Diyan po tayo mag-focus po sa ating pong pag-aaral. Nandiyan na po ba kayo? John chapter 10? Amen. And kung wala po kayong dala pong Bible, meron po tayo sa screen, pero I urge you and encourage everyone na magdala tayo ng sarili nating Bible. Amen. Pangtanggal po yan ng antok at pantaboy po yan ng mga masasamang mga nasa paligid. Amen. Kaya basahin po natin. Basahin ko muna po ang verse number 27. Sabi ng Bible, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Once again po, I request everyone to please read po ang verse 27. Ready? Begin. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, may lalang ng langit at lupa. Panginoon, sa umagang ito, we acknowledge our nothingness. We acknowledge, Panginoon, na sa aming pong buhay ay wala po kaming mararating. Wala po kaming kakayanan at wala po kaming pwedeng ipagmalaki, Panginoon, sa inyo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, kung meron man po sa aming pong kalagitnaan na merong pong agam-agam o merong mang kalituhan sa buhay, Lord, be with that person, Panginoon, upang magkaroon ng tinatawag na kagalakan sa buhay. At habang kami po ay makikinig ng inyo pong salita, hayaan nyo kami, Panginoon, na ang aming puso ay maging bukas, ang aming tenga, Panginoon, ay handang makinig at matuto at ito po ay i-apply sa aming pong buhay. So Lord, tulungan at turuan nyo kami, Panginoon, sa aming pong pag-aaral. Huwag mo po akong hayaang magkamali. Tanging salita mo lamang, Panginoon, ang maipahayag, hindi po sa aking karunungan, hindi sa aking kagalingan, kung hindi sa inyo lamang, sapagkat greater is He that is in us, that He that is in the world. Lord, Ikaw ang siyang aming pong pinupuri at pinapasalamatan. He must increase, but I must decrease. We thank you, we love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. Be seated, please. Ang ating pong title for this morning and the whole month of January, ang ating pong tema is Holding Fast. At sa mga nagdaang pong mga services, Linggo, Sunday night, and Wednesday night, we talk about holding fast sa mga bagay-bagay.
At kung ating naaalala, we study about faith, we study about truth, we study about sa mga bagay na patukoy para sa Panginoon upang tayo ay magpatuloy. Alam niyo po, ang idea po ng 2 Timothy chapter 1, verse 13 to 14, ang idea po niyan is this. Nung si Apostle Pablo ay tinitrain niya itong si Timothy para magpatuloy, para hindi magkaroon ng tinatawag na kalituhan sa buhay at ang kanya pong pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon ay tuloy-tuloy. Kasi nung panahon na ito, na kung saan marami pong mga mananampalataya na nawala na po sa tinatawag na pananampalataya, sa kanilang mga pagkukulang sa Panginoon, sa kanilang mga ginagawa ng mga bagay na hindi pinapriority yung Panginoon. Kaya sabing gano'n ng salita ng Diyos, ito yung dapat nating panghawakan sa ating pong buhay. And encouragement po yun para sa bawat isa sa atin. Let me read to you ang ating pong text sa ating pong tema, 2 Timothy chapter 1, verse number 13 and 14. That's why sabi ni Apostle Pablo para kay Timothy is this, hold fast the form of sound words. The sound words means ito yung mga bagay na doktrina. Yung mga bagay na kung saan ating napakinggan na galing sa salita ng Diyos. At sabing ganon, verse number 13, which thou hast heard of me in faith and love, which is in Christ Jesus. Verse 14, that good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost, which dwelleth in us. So yan po yung encouragement sa salita ng Diyos na tayo po ay magpatuloy. Di ba nga po yung iba sa atin, gaya ko po nasabi ng mga nakaraan, maari ang New Year's resolution na sa buwan na ito ay para magpatuloy, para maging active sa church, para tayo ay maging malapit pa sa Panginoon. And mas maganda pong layunin yun sa ating pong buhay na tayo po ay hindi lalayo, bagkus tayo po ay mas lalong palapit sa Panginoon. Kaya nga po sa ating pag-aaral ngayon, na huling parte ng ating pong pag-aaralan, let's talk about sa ating title, Holding Fast to the True Shepherd. Holding fast to a true shepherd. Bakit? Kasi sa ganitong senaryo na ating makikita, maraming mga bulaang propeta na kung saan sila daw ang tunay na tagapagligtas. Sila daw si Kristo. Sila daw yung Diyos, sila daw yung simbahan, sila daw yung mga bagay na ganitong inilalaan at sinasabi nila sa pangkaramihan na kapag ikaw ay naging kaanib sa aming simbahan, ikaw ay maliligtas at ako ay dapat mong papurihan. Naalala natin yung mga news na napalabas sa TV na kung saan merong isang, nakalimutan ko yung pangalan niya, pero gano'n, nagpapanggap siya na siya yung Diyos at sila ay umaakyat sa mga bundok para lang siya sabihin na siya ay kung tama man ako o mali ako. Pangalan niya something supremo ba yon? Parang gano'n, naalala po natin, 'di ba? Na ginagaya pa nga ng mga iba na kung saan siya daw yung Diyos na kung saan na dapat paglingkuran. Pero sa ganung bagay, maraming mga tao na kung saan ginagamit nila ang salita ng Diyos upang lituhin ang mga karamihan at magkaroon ng tinatawag na walang pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang ating pong pag-uusapan, holding fast sa tinatawag na true shepherd. Bakit? Kasi sa usaping Diyos, walang ibang Diyos kundi yung Panginoon na nagbigay ng buhay sa atin. Walang ibang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin at siya yung Diyos na nagbigay ng pag-asa na sinabi ng Biblia na kung sino ang manampalataya ay hindi mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung Diyos na yun ay siya'y namatay para sa bawat isa sa atin. Yun yung Diyos na buhay. Yun yung Diyos na may tenga na naririnig tayo. Yun yung Diyos na may bibig at kaya niya tayong pagsabihan sa mga bagay. Yun yung may Diyos na kaya niyang gawin yung mga imposibleng bagay para sa atin ay hindi na natin kayang gawin. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ipinakita niya ngayon sa ating pag-aaral, nababalikan natin, John chapter 10, sabi ng Bible, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. What is a good shepherd? This is a true shepherd came to save the sheep, lead them to the flock, and the way that enter into the only door, none other than the Lord Jesus Christ, who died so we can be alive. Okay, nakita po natin na siya yung nag-aaruga, siya po yung nag-aalaga para sa atin. Kaya nga po sa ating pong binabasa ngayon, in the book of John, we could see here three things sa ating pong introduction. We could see here the instruction,
there is protection and identification sa ating pag-aaral. Today, pag-aralan natin ang buhay o ang sinasabi ng salita ng Diyos in this chapter, in this book, John chapter 10, verse 27. Alam niyo po, isa sa mga importanteng doctrine na itinutukoy ng Panginoon dito, sabing ganon, one of the important doctrines demonstrate here in this verse is about eternal security. Bigyan nating pansin yung buhay natin kasi sabi ng iba na kapag namatay ka na dito sa mundong ibabaw na ito, okay na meron ka ng rest in peace. No, wala pong rest in peace kapag ang tao ay namatay ng walang relasyon sa Panginoon. Sabi ng Bible, and it is appointed unto man once to die, but after this, judgment. Marami na po tayong mga nasilayan na mga mahal sa buhay natin, even kapitbahay, kaibigan, mga nakikita natin na kung saan pumanaw na. Pero ang katanungan, ano ang buhay na meron kapag wala sa Panginoon? Kaya nga sabi ng ating pag-aaral, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Sabing gano'n ng verse number 19. There was a division among the Jews. They said, He is a man, not God. Kita natin dito, meron sila ngayong pag-aaway, meron sila ngayong hindi pagkakasunduan, and by the way, hindi yun yung Panginoon ang nakikigulo sa kanila. Bagkus itong mga tao na ito ay nagkakaroon ng division between sa kanilang mga lahi at sila ay nagkakagulo. Sabing ganon, itong mga tao na ito in verse number 16, therefore said some of the Pharisees, this is man, not a God, because he keepeth not the Sabbath day. Others said, how can a man that is a sinner do such miracle? And there was a division among them. Verse number 20, makikita natin dito, verse number 20 sa ating pag-aaral, sabing ganon, and many of them said, he had a devil and is mad. Why hear ye him? So nagkakaroon talaga ng kalituhan yung mga taong nasa paligid. Pero sabi ng verse number 27, this is the answer of the Lord Jesus Christ para sa bawat isa. At sinabi niya ganun, verse 25, and answered them, I told you, and ye believe not. Sinabi ng Panginoon, sinabi ko sa inyo na ako ang true shepherd, sinabi ko sa inyo na ako ang totoong Diyos, sinabi ko sa inyo na ito ang magandang balita, pero sabi ng Panginoon, pero hindi nyo pinakinggan. Yung pong hirap sa atin eh. Alam na natin na merong Diyos pero hindi natin pinapakinggan. Kaya nga po mas maganda sa ating pong buhay ngayon na pakinggan natin habang tayo ay nasa church na ito, habang total nandito naman na tayo, nag-effort na tayong gumising, naligo na tayo kahit malamig, tama po di ba? Nagbihis tayo ng maayos, pumunta na tayo dito, total nandito naman na tayo, bakit hindi pa natin hayaan yung sarili natin ngayong makinig? Kaya nga sabi ng verse 25, I told you and ye believe not. The words that I do in my Father's name, they bear witness of me. Verse 26, but ye believe not. Talagang hindi kayo naniniwala. Verse number 26, because ye are not of my sheep, as I said unto you. Yun po ang hirap. Kapag ayaw makinig, wala ding matututunan. Kaya nga po sana po ngayon sa umagang ito, nalalabas tayo na merong pong natutunan sa salita ng Diyos. Amen? Hindi lang dahil kasi nandito naman na ako, naaya kasi ako ng kaibigan. Wala na akong no choice, 'di ba? Hindi dahil wala talaga, kundi bigyan mo ng pansin ngayon sa umagang ito ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga po tignan natin yung mga ilang bagay pa sa ating pagpapatuloy. Hayaan niyo pong basahin ko po sa Tagalog yung verse 21. Sabing gano'n, no? They accuse Christ as devil. At sa kabilang mga bagay na yon, may paratang sila sa Panginoon na meron ding namang dumidepensa. Verse number 21 sa Tagalog. Sinabi naman ng iba, hindi makakapagsalita ng ganon ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Meron ng pagdepensa yung mga ibang tao doon. Kasi nga, nagkakaroon nga ng kalituhan. Kung babalikan natin yung story na ito, merong panig na kung saan ay ayaw maniwala sa Panginoon. They said na ang Panginoon ay devil. And meron ding mga side naman na kung saan pumapanig sa Panginoon. Sabing ganun, merong bang kayang magpagaling ng bulag na demonyo? Pero sabing ganun, verse 22 and 23, ito yung bagay na kung saan ating makikita. Verse 24, at dito na po tayo papasok sa ating pag-aaral.
Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami paghihintayin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo ng waliwanag. Verse 25 and verse 26, yan pa rin yung kasagutan ng Panginoon. So nakita natin dito na merong clarification ang Panginoong Hesukristo sa oras na ito. Merong pong gusto siyang ipaliwanag, pero mas maganda dapat po nating intindihin. Tama po? Para lang din po yung sa isang solution sa isang math eh. Kapag hindi natin inintindi yung isang solution, yung isang problem, yung isang dapat sagutan, kapag hindi natin siya inintindi, hindi rin natin maiintindihan. I remember yung aming pong teacher sa Bible School, sabi niya gano'n, Pastor Ronnie, kapag hindi kayo nakinig, hindi kayo matututo. Kapag hindi kayo natuto, wala kayong mararating sa buhay. Kaya napakahalaga ng ating pong tenga ngayon ay ating pong buksan upang tayo po'y matuto. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Alam niyo po, sa panahon ngayon, kailangan nating bigyang linaw ang bagay patukoy sa Panginoon. Bakit? Ang dami pong mga relihiyon ngayon. Hindi na natin paiisa-isahin. Pero maraming mga even, kahit wala silang relihiyon, kahit wala silang church building, pero sasabihin nila yung mga kalituhan na may mga kinukwento rin, even kay Pastor Jola, nung nasa Santa Cruz siya, merong silyadong aklat na sinasabi, merong mga pinili, merong mga tao. Ang dami talaga. Pero mas maganda ngayon, ating mapagtanto ngayon, na dapat tayo ay hindi maligaw at hindi tayo malito kapag ang salita ng Diyos ang ating pong pag-uusapan. Kaya nga po sabi ko kanina, mas maganda na meron tayong Bible at ating nakikita kung tama nga ba yung sinasabi ng lingkod. Ngayon po sa umagang ito, ano yung mga bagay na dapat nating makita kung talaga nga ba tayong ay anak ng Panginoon? Kung tayo nga ba talaga ay tinawag ng Panginoon at kung tayo nga ba ay tupa ng Panginoon. Number 1, makikita po natin dito, a true sheep hears his shepherd. Number 1, a true sheep hears his shepherd. Di ba po sa isang bagay, minsan may mga magtatawag sa atin. Minsan hindi natin manotice kung sino nga ba yon. Sino ba yung nagpa-sweet sa akin kanina? May nagtawag sa akin kanina, sino ba yon? Hindi ko rin alam eh. Mas mahalaga na sa pagtawag na yon ay alam natin kung sino ang tumatawag. Tama po? Kasi may mga tumatawag sa buhay natin na kung saan akala natin ay ikakabuti ng ating sarili, pero yun po ay a destruction of the flesh. Tama po? Minsan mag-iisip tayo, ano bang pwede kong gawin para sa Panginoon? Nandyan papasok yung mga hamon sa buhay natin. Nandyan yung napakagandang, ang laki ng sahod, pero walang araw, walang day off pagdating ng Sunday. Tama? Nandyan naman yung mga tinatawag na mga offers sa iyo na magaganda, na kung saan ay talagang mahihikayat ka. Pero mas maganda ang ating pong mapakinggan ngayon ay yung salita ng Diyos na magbibigay ng paalala sa atin. Verse number 27, a true sheep hears his shepherd. As a sheep, sabing ganon, as a sheep can easily recognize his shepherd by calling them. Meron ako napanood na isang video clip, sorry po, hindi ko naipasa at hindi ko na ipadala po sa ating tech team. Pero sabing ganon, may mga magkakaibigan. 3 sila. Yung magkakaibigan na yung 3, sabi nga, sige nga, subukan mo ngang tawagin yung mga tupa na yan. Yung isa, gumawa ng sound. Parang nagtawag lang ng bata. Hindi. Parang ganun lang itawag niya. Walang lumapit na sheep. Walang lumapit na tupa. Yung isa naman tumawag, alam mo, baka. Sabi ko, hindi lalapit yan. Yung pangatlo, tinawag niya sa tamang tono, sa tamang pagtawag, sa tamang boses. At yung mga tupa na ilang daang piraso, saglit lang lumapit. So ang gustong ipunto ng ating illustration is this, na ang tao nakilala ang Panginoon, marirecognize niya na kapag siya ay tinatawag. Amen? Sometimes kasi iniisip natin yung problema sa buhay natin pagpapalo eh. And we blame sa Panginoon, bakit ba kasi ganito yung nangyayari sa buhay ko eh. Nagsimba lang ako nung linggo, ngayon ito na yung problema ko. Alam niyo po, paalala yun sa buhay natin eh. Na tayo ay magpatuloy. Di ba po? Kaya nga po ating makita, 1 Samuel chapter 3, this is a story na kung saan si Samuel recognized God nung siya po ay tinawag. 1 Samuel chapter 3 verse number 10, and the Lord came and stood and called us at other times, sabing ganon, Samuel, Samuel, then Samuel answered, speak. Sabing ganon, speak, for thy servant heareth.
Etong si Samuel, na-recognize niya yung Panginoon. Now, ang katanungan sa ating pong buhay, nare-recognize ba natin ang Panginoon sa ating buhay? Nare-recognize ba natin siya? Pwede pa bang, Pastor, pwede pa bang mangusap ang Panginoon at kausapin ako verbally? Pwede pa ba akong kausapin ng Panginoon na parang ganitong ginagawa natin? Tignan na natin ang salita ng Diyos. Nandito na yung kanyang salita na upang maunawaan natin ano ba yung dapat nating gawin. Sabi ko nga po, ang problema sa mga taong ayaw matuto at hindi natututo ay hindi nakikinig. Kaya nga po, napakahalaga na makita natin na ang tunay na tupa ay nakikinig at alam niya yung kanyang pakikinggan. Kasi sa mundong ito, ang daming mga bagay na kung saan pwede kang makapakinig. Sa musika, sa doktrina, di ba? Nakakalungkot mang isipin, pero mas inuuna ang maging involved ka sa simbahan bago ka makakilala sa Panginoon. Alam niyo po, ang unang dapat natin gawin, makakilala tayo sa Panginoon and then we are involved sa ating simbahan. Amen? Yun po yung bagay na kung saan dapat nating pahalagahan. Makikita natin here sa ating pong pag-aaral, there is communication. Dito na papasok yung pakikipag-usap natin sa Panginoon. Dito papasok yung ating prayer time. Dito papasok yung ating Bible reading. O kung hindi pa man tayo nagbabasa ng Bible, mas magandang makinig tayo sa salita ng Diyos. Amen? Nakakatuwa mang isipin, pero may mga tao talagang kahit anong kabisihan sa buhay, kahit trabaho man yan, kahit nasa hospital man yan, kahit nasa ang mang lugar yan. Pero nakakatuwang tignan na merong mga tao, they are listening sa Word of God. Amen? Naalala natin ng mga panahong pandemic, di ba halos pagbawalan tayo magsimba? Alala ko ng mga panahon na yun, hindi pa ganito kaganda ang ating simbahan. Bawal lahat magtipon-tipon. Yung upuan na yan, hindi pa ganyang kaayos. Talagang magulo, bawal pang makinig. Talagang lahat live stream. Pero doon na challenge ang members of Subic Way Baptist Church. Amen? Doon na pag-igting ang pananampalataya. Amen? Sapagkat sa pakikinig ng salita ng Diyos. Namimiss ko tuloy yung ganong moment, yung pupunta tayo ng kabilang bahay. Di ba po, di ba? Sir Alexis, Pastor Jolan, di ba? Punta tayo dito sa bahay, dito sa kabila. O, titingin muna. May nakatingin, may barangay ba? May pulis? Oh, clear. Tara na, sugod na. Di ba? Naalala ko yung mga panahon na yun na kung saan ang sarap maglingkod until now na nasusubukan natin kung tayo po talaga ay nakikinig sa salita ng Diyos at ito yung bagay na kailangan natin, yung communication sa Panginoon. Tignan natin yung aklat ng Romans chapter 8 verse 17. So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Saan at papaano natin mapapakinggan ang boses ng Panginoon? Sa salita ng Diyos. Amen? Nandito na po, eksakto sa salita ng Diyos, ito yung kanyang salita na dapat nating mapakinggan, kaya wag nating ipagpaliban. Wag sanang lumilipad ang ating pong kaisipan ngayon kung anong oras na nga bang kakain, ano ba yung binigay ng Ferres family, ano kaya yung binigay ng De Ramos, ano kaya yung binigay ng mga iba dyan. Mukhang uunahin ko na yung sa kanila kasi amoy Sana po wag naman lumilipad yung ating isip. Kanina may naamoy ako, chaps uyatay, sarap yun talaga. Tapos may mga iba pang pagkain, yari talaga sa akin. Sana wag naman pong lumilipad ang ating isip ngayon. Bagkus makinig muna tayo, maaga pa. Amen? At tapusin po natin ito ng 2:30. Sakto pong 2:30, tapos tayo. Amen. Hindi biro lamang po. Kaya sa ating pong pag-aaral is this. So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Without the word of God, yung ating ginagawa, baliwala ito. Sabi ng Bible, all is vanity, all is vain. Lahat ng mga bagay na ito, walang kwenta ito kung wala din yung Panginoon at salita ng Diyos. Pero yun yung kakanta-kanta tayo dito ng parang wala lang. Kaya ganun po kahalaga ang salita ng Diyos sa ating pong buhay. John chapter 1 verse number 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So sa ganito pong bagay, ating sanang mapagtanto na ang salita ng Diyos ay kailangan ng bawat isa. Pastor, kasi pastor ka, kailangan mo salita. Hindi. Lahat po tayo ay kailangan ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi kapag meron tayong salita ng Diyos, tayo po ay malayo sa kasalanan. Kapag meron po tayong salita ng Diyos, we know yung mga bagay na dapat natin gawin bilang isang naglilingkod, bilang isang tagapakinig ng salita ng Diyos. Sabi nga ng gano'n ang verse, wag lang sana tayong maging tagapakinig.
bagkus tayo din ay gumagawa ng para sa salita ng Diyos. Amen? Huwag sana tayong manatiling nakaupo na lang. Pag napakinggan natin dito sa kanan, ilabas sa kaliba. Huwag naman po sanang ganon. Bagkus ating pong i-apply yung salita ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? Kaya nga po yung pakikinig, yung preaching time, hindi po ito patama. Bagkus ito po ay correction. And the same time, communication natin sa Panginoon na makita natin yung ating sarili na mali ako. May pagkukulang ako sa Panginoon. Doon papasok yung realization. Amen? Yung salita ng Diyos ay kailangan natin. Alam niyo po ba sa mga preacher, bago po mapakinggan ng bawat isa ang salita ng Diyos, ang unang masasaktan, preacher, pastor. Kung tutusin, may mga messages na parang, okay pa ba itong i-preach? Parang masyadong masakit. Baka hindi na mag-church ang karamihan. Pero dahilan, ito po ay salita ng Diyos and God is not concerned kung ano mang pong pakiramdam mang meron tayo. Ang gusto ng Diyos at salita niya ay i-correct tayo sa mga bagay na dapat nating gawin. Kung nakakalimot tayong makipag-communicate sa Panginoon, this is the right time na ayusin natin ang ating sarili at tayo ay makipag-usap at pakinggan ang salita ng Diyos. Amen? Nandyan pa po ba kayo? Amen po. Sana po sa ating pakikinig, ito lamang po ay hindi po maging isang napakinggan lamang at wala na pagtapos ng mga ilang minuto. Bago sana po ating makita ngayon na sa ating pakikinig, ito po ay hindi mag-produce o hindi lumabas dito yung pagiging rebelde. Kasi parati na lang akong pinaparinggan sa message. Ganito daw ako, hindi daw ako nagsisimba. Alam ba ng pastor yung buhay mo? Alam ba ng pastor yung nangyayari sa araw-araw? Minsan nga may mga sikreto tayo na ginagawa lang natin sarili natin, pero bakit parang dumarating sa punto na bakit alam? Bakit nami-mention yun sa pulpito? Kasi nga gusto tayong i-correct ng Panginoon at maayos yung ating pandinig na hindi dapat nating pakinggan ang layo ng mundo. Bagos ang ating pakinggan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang problema kasi sa atin, masyado tayong nakikinig, 'di ba? May mga tips, sabi nga gano'n ng mga nasa social media, 3 tips, 'di ba? May mga tips sa ganito 'di ba? 3 tips para ikaw ay habulin ng mga babae o lalaki, di ba? Ikaw ay magpabitin. Nakabitin siyang gano'n, di ba? Huwag gano'n. Amen? Kung yung ating mga pinapakinggan na yon, di ba? Yung iba iniisip pagkabitin na gano'n, mawi-wawi. Di ba? Mawi-wawi agad yung nasa isip. Yan kasi, yung problema sa atin Kung ano-ano yung mga pinapakinggan natin Di ba? Minsan maging careful po tayo, hindi lang dahil salita ng Diyos ang aking pong ipapahayag. Minsan may mga gano'n sa Facebook Pero pagdating noon, mga kalagitnaan, nililito na tayo. Iniiba na yung salita ng Diyos. That's why we need to be careful sa ating pong pinapakinggan. Amen? At ang dapat lang nating pakinggan ay yung salita ng Diyos, totoo, tunay, at tapat sa ating pong buhay. Because the Bible said, John chapter 8, verse number 32, "And ye shall know the truth, and the truth shall make you free." Amen? Yung katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya nga po napakaganda na every time na meron tayong simba, na itinatama yung ating pong ugali. Tama po, di ba? Mas maganda na yun na tayo ay tinatama. Kaya sa paglabas natin ng simbahan, tayo ay may tama. Di ba? Kasi nga sa buhay natin, ayaw natin yung mga bagay na righteousness na yan, holiness na yan, lumakad para sa Panginoon, magbasa ng Bible, magsimba parate. Wag na yung mga, yun ang gusto ng laman. Yun ang gusto ng mundo, na ikaw ay maging konti lang, huwag ka masyadong maging in sa church, mas magandang sa mundo ka, di ba? Gayahin mo yung mga galawan ng mundo, salitaan ng mundo, musika ng mundo, and sadly, saying na ikaw ay Kristiyano, pero you are conforming dito sa mundong ito. Supposedly, bilang isang tagapakinig ng salita ng Diyos, sabing gano'n ng salita ng Diyos, "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." Kaya nga ating pong makita ngayon sa umagang ito na napakahalaga na tayo po ay nakikinig. Amen? Nakikinig pa po ba tayo? Amen. Yan yung mga gusto ko marinig, yung kay Sir Dirk Nell, yung mga ganyang bagay. Amen. Kaya ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Alam niyo po, every week pupunta po ang simbahan, ng ating simbahan, pupunta po sa mga bawat station para po sa mga PDL.
sa mga PUPC or rather inmates. One thing lang na nanotice po namin, every time na pupunta sa mga bawat presinto, sa mga taong mga nakakulong, ang gusto nila kalayaan. Pastor, hindi naman talaga ako yung gumawa nito eh. Nadamay lang ako eh. Pastor, naglalakad lang ako, hinuli ako, pinusasan ako, nandito na ako ngayon. Pastor, hindi naman talaga ako involved dyan eh. Minsan merong guilty, minsan merong walang guilty. Pero alam niyo po, sabi natin ganun sa kanila, ang tunay na kalayaan, hindi yung makalabas sa rehas eh. Ang tunay na kalayaan, yung tayo ay makakilala sa Panginoon, na nalaman natin na tayo ay makasalanan at tayo ay kailangang magkaroon ng relasyon sa Panginoon in order for us na makita natin ang kanyang kabutihan, na sinabi ng salita ng Diyos na kung sino ang manampalataya ay hindi mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan po yun ng pakikinig. Amen po ba? Sabi ng Matthew chapter 7 verse number 24, "Therefore whosoever heareth this saying of mine and doeth them," ganda ng word no? "Therefore whosoever heareth this saying of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which build his house upon a rock." Nakita natin yan, kaya ang halaga ng pakikinig ay talagang importante. Piruin natin itong verse na ito. Sabi ng salita ng Diyos, yung mga taong nakikinig, they are wise. Sila yung mga taong matatalino. Pastor, anong tawag sa mga taong mga hindi nakikinig? Mga mangmang. Kaya paglabas ng simbahan, walang natutunan at dumating ang mga bagay na pagsubok, walang natutunan, anong resulta ng buhay? Kapahamakan. Kasi ang taong hindi nakikinig, mangmang. Kaya sa umagang ito, kung hindi ka makikinig, ikaw ay isang taong mangmang. Sorry for this word, pero kailangan natin gawin ito, na ang taong nakikinig ng salita ng Diyos ay merong pong pagpapala, merong pong guidelines, merong mga bagay na bibigay na ito yung dapat mong gawin. Sabi ng Bible, di ba, "Thy word is a lamp unto my feet and a light to my path." So ibig sabihin sa ganitong bagay, importante na tayo po ay nakikinig. Amen? Na dapat hindi natin ito ipagpaliban eh. Kasi bata yung pastor eh. No, as long na yan ay salita ng Diyos, bigyan nating pansin sapagkat salita yan ng Diyos at dito tayo matututo. Amen? Kahit po ilang years old, 7 years old, 8 years old ang tumayo dito, as long yan ay salita ng Diyos, kung ating papakinggan, tayo po ay matututo. Amen? Kahit nga po yung simpleng pagbasa ng salita ng Diyos, kahit merong mga preacher na kung saan dalawang klase, yung isang preacher ay napakagaling talaga magsalita. At meron namang isa na hindi makatingin sa mga tao, nauutal magbasa at nauutal na magsalita. Pero the same silang merong tinatawag na pagsasalita at yung mga tao ay nakikinig. Amen? Kaya mahalaga po na ating ibigyang pansin yung pakikinig. Amen? Sabing ganon ng ating pag-aaral, God is speak to every one of us. Sabing ganon, there is a call for salvation. There is a call for service. And there is a call to scatter abroad, to be a missionary. Amen? Marami pong panawagan ng Panginoon sa atin. Pero babalik tayo dun sa senaryo. Sabi ng Bible, many are called, but few are chosen. Bakit? Maraming tinawag, pero walang gustong maglingkod. Bakit? Hindi kasi nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya mga kabataan, kayo ang mga sumunod na henerasyon. Ilipas lang yung mga ilang taon, yung mga tao dito, umamin na tayo, mawawala din tayo sa mundong ito at sila na yung mga papalit. Mas maganda na habang tayo ay tumatanda, habang tayo ay nagkakaedad, mas lalo tayong lumalalim sa pakikinig, sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? Point number 2. A true sheep knows his shepherd. Verse number 27. Sabing gano'n ang ating pag-aaral. Verse 27, "My sheep hear my voice and I know them." Alam niyo po ba yung mga tupa o yung mga sheep, alam nila yung kung sino yung kanilang dapat sundin. Pag merong ibang pumunta doon na shepherd, halimbawa merong let's say 200 na sheep, kapag merong pumunta doon na isang shepherd siya ng kambing, hindi niya mapapasunod itong mga sheep. Hindi niya mapapasunod, Sir Nel, yung mga tupa na yan. Diba? Yun po yung adjustment. Yun po yung tinatawag na katotohanan na dapat alam natin
ang ating pong shepherd. Bilang isang sheep, dapat natin alam kung sino ang tunay at dapat nating pakinggan. Sa ganitong bagay, aralin po natin. Di ba po sa mga estudyante, kaya natin natutunan yung 1 + 1 = 2, na ang mundo ay merong mga nakapaligid, meron niyang gravity, 'di ba? Meron tayong mga napag-aaralan about sa AP, meron din tayong mga history na something na mga ganyan. Bakit natin nalaman 'yon? Kasi tayo ay nakinig. Kanina ang topic natin is here's his shepherd. Ngayon naman, alam natin kung sino yung ating shepherd. Ngayon, dito papasok po yung tinatawag na doktrina. By knowing who is our shepherd in our lives, so may mga bagay, we need to be educated. Ano yun? Malaman natin na merong salita ng Diyos. Una, dahil alam na natin na may Diyos, yes, merong salita pa ng Diyos na ating dapat makita. Merong doctrine for salvation, doctrine for baptism, doctrine of God, doctrine of the Holy Spirit, doctrine of men, doctrine of angels, at marami pang iba na ating makikita. Pero sa kabila ng bagay na ito, dapat nating malaman na kung sino nga ba talaga ang ating dapat sundin. Di ba po, napakahalaga na malaman natin. Di ba, bibili tayo for example ng isang appliances. Pag hindi natin alam, ano gagawin natin? Look tayo doon sa manual. Ito yung pag-assemble ng shurak. Ito yung pag-assemble ng mga ganito. Uunahin si ganito, unahin yung tornilyo, ikabit yung paa, ilagay yung ganito, ganyan, ito. Ayos na. May sinusunod. May nalalaman tayo. Pero sabing gano'n na salita ng Diyos is this. John 13:7, if you know these things, happy are ye if you do them. So sa ganitong bagay, kailangan nating kailangan nating mag-aral sa salita ng Diyos, patukoy sa salita ng Diyos. Merong isang bata, tinanong, sabi niya gano'n, sino ang pumatay kay Goliath? Ay, kilala ko po yan. May awak nga yung bato eh. May slingshot yan eh. Kilala ko yan. Sino yan? Teka lang, hindi pa po tapos. Kilala ko yan, ang galing nga niyan. Di ba kinain nga siya ng isda? Pag kinain siya ng isda, tapos, galing eh, nagbigay pa siya ng tulong sa mahirap, pinagaling niya yung woman at the well eh. Gisip ngayon yung nagtanong, sabi ko, wala. Hindi talaga nakikinig. Hindi niya alam yung salita ng Diyos. Sometimes tayo na matagal nang nakikinig ng salita ng Diyos, ang alam pa rin nating verse, John 11:35. Ang tagal na nating nag-church, pero ang verses pa rin nating alam, 2. Diba? Yung isa, mali pa. Diba? And whosoever believeth on His name will perish. Mali, di ba? Kaya nga po, alam dapat natin ang salita ng Diyos. Bakit? Ito yung tinatawag na direction. Amen? Merong pong direction ang salita ng Diyos. Nakikita natin, Colossians chapter 3, verse 1 and 2. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Verse 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Amen? Our attention must be focused para sa shepherd. Kaya po tayo ay nadidistract sa mga bagay-bagay. Sabi nga ng salita ng Diyos, yung lust of the eye ay hindi magdudulot ng maganda sa atin. Pansin natin kapag meron tayong bagong gamit. Let's say meron tayong cellphone. Sorry, hindi naman ako galit sa mga naka-iPhone dito. Oo. Wala akong galit po sa inyo, for sure. Ako po ay nanunumpa. Wala po akong galit sa inyo. Okay yan, cellphone yan, wala tayong problema. Pero paano naman sa ganitong senaryo na meron tayong cellphone, tas may iPhone 18 nang parating. Baka naman. May hawak ka pang cellphone eh. Working pa naman eh. Okay, sana kung wala ka namang cellphone. May bagong parating na bago ngayon, yung Jordan. Ay, parating na naman. Maganda to. May bago na namang sale sa shoeless. Di ba? May bago na namang parating na ganitong bagay. Para sale ngayon sa sa Inco. Bili tayo ng mga plano doon, mga gamit, ng mga anything. Lalo ng sale sa Watson. Yan yung mga grocery ng ng mga ladies eh. Di ba? Sale ngayon doon. Sakto yan.
Pero kung titignan natin sa ganong bagay, saan napupunta yung ating atensyon? Amen? Saan nga ba tayo nakatuon kapag payday na? Di ba, minsan hawak tayo sa pera natin. Ayos na, dami ah. Anong pwedeng bilhin? Hindi, naka-add to cart niyan, ready to go na yan. Di ba? Paglipat mo sa kabila, dami kong voucher, sakto to, free shipping, ayos na to, add mo na yan. Kung titignan natin sa ganong bagay, minsan caught up ang ating mga mata sa mga bagay dito sa sanlibutan. Take note po hindi ko po sana sinasabi na wag na tayong mag-cellphone, wag na tayong bumili ng ating mga kailangan. Ilan ba yung katawan natin? Di ba isa lang? Bibili tayo ng motor, may motor pa tayo. Dalawang motor sa isang tao. Di ba? Bili ka ng cellphone, may cellphone. Ilan cellphone mo? 3. Ilan ba daliri mo? Ilan ba kamay mo? 2. Ilan ka lang ba? Isa lang. Ang dami mong, daig mo pa yung businessman Di ba? Gusto mo pa ng panibagong laptop, gusto mo pa yung rug, gusto mo pa yung Alienware. Ang dami mo nang gusto sa buhay. In spiritual matter is this. Meron ba sa buhay ng bawat isa na ninais na tayo ay madagdagan sa salita ng Diyos? Yung tipo na, Pastor, baka may Bible ka pa dyan? Naubos ko na yung Bible Pinandingas ko na, hindi pagdingas. Nagamit ko na, nabasa ko na ng buo yung Bible. Baka meron ka pa diyang pwede kong mabasang mga komentary. Meron ka pa ba diyang study Bible or anything? Alam niyo po, mas magandang, alam niyo po, sa PCBS at sa mga ibang bookstore, ang isa sa mga number 1 selling, walang iba kundi salita ng Diyos. Pero as I observe, nakaraan, galing po ko ng SM Central, may mga ilang books or Bible doon po sa may SM Central. Pero pag nadaan sila doon, wala silang pakialam. Sir Nel, wala silang pakialam. Bible lang yan, okay lang yan. Nandiyan lang yan sa paligid. Wala pong nagde-desire na mas lalong makilala ang Panginoon. Kaya nga pong nauuwi minsan, dyan na lang sa live stream, okay lang yan. Diba? Hindi naman. Makikita naman, babatiin naman yun ni Pastor JM. Sorry po kayo, nag-uninstall po ako ng Facebook, hindi ko kayo babatiin. Diba? Sa ganyang bagay, mas magandang ating pong makita at maunawaan, makilala natin na ang ating shepherd walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Sabi ko nga po kanina, kaysa iba-iba yung ating mga pinapakinggan, nakikinig tayo sa mga taong depressed, ang galing nilang magsabi, ito yung gawin mo. Pero sa mga napakinggan natin, may nagsabi ba doon, go to church? Ayusin mo yung sarili mo, pray, lumapit ka sa Panginoon. May nagsabi bang ganun sa atin, sa ating mga pinapakinggan? Wala. Mga young people, kapag may problema kayo or meron kayo pinagdaraanan sa buhay o kayo man ay broken, huwag kayong makinig sa mga Facebook na sinasabi ng ganyan. Di ba? O wag mo muna siyang wag ka muna magparamdam ng isang buwan. Di ba? Ang dami. Alam niyo po, mas magandang advice nasa salita ng Diyos. Amen? Sabi ng Bible, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. But his delight is in the law of the Lord, and his law that he meditate day and night. Napakahalaga na malaman natin ngayon, point number 2, yung tunay na shepherd ng ating pong buhay. Point number 3 and the last, a true shepherd, a true sheep, follows his shepherd. Sumusunod. Kanina, nakikinig. Ngayon, nalaman. Ngayon, tayo ay susunod na. Tama po? Susunod na tayo. Verse number 27, and they follow me. Piruin niyo po, sa dami ng tao dito sa Olongapo, bakit almost 160 plus lang tayong nandito ngayon? Sa over, I think, 100 or 200,000 tayo dito sa Olongapo. Pero ilan na lang ang gustong manatili, ilan na lang ang gustong magsimba at magbigay ng panahon sa Panginoon. Ilan na lang ang gustong sumunod sa Panginoon. Why? Kasi ang problema, hindi yung salita ng Diyos. Tayo yung may problema. Kung sino-sino yung sinusunod natin. Ang dami nating mga sinod, sinabi lang na napanood natin sa Facebook, Instagram, YouTube, or anything, na paki-follow po ko and paki-share and paki-subscribe and paki-click yung notification bell. Sinunod naman natin. Buti pa nga yun ay na-follow natin. Pero yung salita ng Diyos, hindi natin na-follow. Amen? Kaya nga po ating makita dito, verse number 27, and they follow me. Amen? Ito po'y maganda.
sumusunod sa pinapagawa ng shepherd. Amen? Sumusunod sa pinapagawa ng shepherd. Pastor, ano nga ba yung mga gustong ibigay? Ano yung gustong iutos ng shepherd o ng Panginoon para sa atin? Napakasimple lang. Paglingkuran mo ang Diyos ng iyong buong puso. Sabi ng Bible, love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy strength. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Na tayo ay maging involved sa simbahan. We are actively nasa church. Tayo ay nagpapagal, tayo ay nagpapagamit, amen? Tayo ay sumusunod sa Panginoon sapagkat ang layunin niya sa atin ay hindi kapahamakan, bagos ikakabuti ng ating pong buhay. Amen? Kasi iniisip natin, wala kasi akong magagawa Yun yung problema Kaya ayaw nating sumunod kasi iniisip natin, hindi naman ako qualified Hindi naman, wala nga akong boses na maayos Ba't pa ako susunod? Hindi nga ako matalino Line of 7 nga yung grade ko nung high school ako, nung college ako, hindi rin maganda yung pag-aaral ko Nag-escape nga ako parati. Wala, hindi ako pwede sa church nyo. Yung mga members nyo dyan, parang ang yayaman. Diba? Grabe mga suot, mga nakakurbata, ang gaganda ng damit. Diba? Ang gaganda at ang gagwapo. Hindi ako pwede dyan. Yun po yung problema. Iniisip natin, na kailangan muna nating i-qualified ang ating sarili bago tayo lumapit. No. Ang Panginoon, hindi po siya tumitingin ng estado ng ating buhay. As long na tayo ay readyng sumunod at magpagamit sa Panginoon, kahit hindi tayo katalinuhan, kahit hindi tayo matalino, gagamitin tayo ng Panginoon. Amen? Pero niyo po, dati hindi naman din ako palasalita Hindi nga ako dati madaldal Hindi nga ako dating nagpalakwento. Bahala kayo sa buhay niyo dyan, magtanong lang kayo na magtanong. Pero I thank the Lord and praise God sa kabutihang ginawang pagbabago niya sa buhay ko. Amen? Kung titignan lang natin sa mga mananampalataya na kaya pang magpatotoo sa pagbabago na binigay ng Panginoon sa atin, ay talagang mapapapraise the Lord tayo kasi napakabuti niya. Amen? Hindi natin deserve yung mga bagay na yun. Hindi dapat nating tignan kasi hindi ako qualified. No, lahat naman tayo, hindi naman qualified talaga Pero ito yung mas maganda sa ating dapat makita. Anumang pong estado ng buhay natin, mas magandang ipagamit yan sa Panginoon. Amen? Yan po yung pagsunod sa Panginoon. Tapusin po natin, Mark chapter 16, verse number 15. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Amen? Maraming paraan para po tayo ay makaabot ng salita ng Diyos. I think the life sa mga members na nag-i-invite pa rin, para meron tayong bisita. Hindi lang para mapansin ni pastor ngayon na may bisita si ganito, si brother, si sister. No. Yan po yung pamamaraan natin na tayo po ay makapagdala pa ng kaluluwa para sa Panginoon. Para pagdating natin sa langit, hindi pitsa yung ating nasa ulo, kundi isang korona na kung saan reward ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya sa atin, members, huwag tayong magsawang maglingkod sa Panginoon. At sa bawat isa sa atin, tayo ay magpagamit at sumunod sa Panginoon. Amen? Kasi itong mundo na ito, kapag sumunod tayo sa mundo, gagamitin tayo niyan at kapag sira na yung buhay natin, wala na. Marami ng mga even vlogger na kung saan ang ganda ng buhay dati. Sabi nilang ganoon, dati akong naka Ford Everest, ngayon naka e-bike na lang. 'Di ba? Kahit po hindi kilalang tao, nakakalungkot mang isipin, na dating mayayamang tao, nalulung sa mga pasikat ng mundong ito, sumusunod sa mga ginagawa ng mundong ito, ang dami na, meron din akong kakilala, buti na lang nagbago na. Malapit sa aming pong pamilya, kamag-anak. Dahilan lang sa scatter na yan, kasi uso dating scatter, I don't know kung uso pa rin ngayon. Nagkaroon ng ilang milyong utang at nabaon at naging walang saysay ang buhay. Kaya mas maganda na tayo ay sumusunod sa Panginoon kaysa sa mundong ito. Kasi sa mundong ito, hindi tayo bibigyan ng kasiyahan. Pastor, masaya nga ako, kumikita ako ng pera sa scatter No, ngayon lang yan. Pag nalulung ka dyan, wala ka na. Lugi na ang inchik, di ba? Talo ka dyan. Sa mga sugal na yan, walang maidudulot na maganda.
Amen? Sa sinusunod nating mundong ito, wala, kahit magpasikat tayo dyan, kahit makilala tayo ng mga tao, wala din yan. Ang kasikatan hindi tatagal ng habang buhay. Mas maganda sa ating buhay is this, as we close. Hanapin natin at sundin natin ang Panginoon sa ating buhay. Last verse, at tayo po'y magtatapos. Matthew 5, verse 16. Matthew 5, verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Tayo po ay maging ilaw sa ating community. Tayo po ay maging ilaw sa ating family, sa ating friends. Diba? Maging ilaw tayo. Mga Christian, maging ilaw tayo. Sa mga estudyante na ligtas, maging ilaw tayo sa ating mga classmate. Amen? Sa bawat isa sa atin, if we are saying na tayo ay merong relasyon sa Panginoon, maging ilaw tayo. Sumunod tayo sa Panginoon. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sabi ni Apostle Pablo is this, follow me, for I follow Christ. Bakit niya sinabi yun? Kasi napagtanto niya sa buhay niya na kapag sumunod siya sa Panginoon, nandun yung pagpapala. This is not talking about the prosperity gospel, but this is talking about kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, makikita mo yung kaibahan. Sa mga tao at sa mga lingkod ng Panginoon na sumunod sa ganitong panawagan, nakita yung panawagan at yung kasiyahan sa buhay. At ako ay magpapatotoo na wala akong regret simula nung ako'y nakakilala sa Panginoon way back 2013. Last night ng youth camp, ako po ay nakakilala sa Panginoon, hindi dahil ako ay mabuting tao, hindi dahil ako ay palasimba kahit kami ay nasa ibang simbahan, hindi dahil na pinalaki kami ng maayos ng aming mga gulang, bagkus, aking napagtanto na ang tao ay makasalanan at kailangan ng Panginoon sa buhay at sumunod sa tinatawag na panawagan ng Panginoon. Sana po sa ating pong munting pag-aaral ngayon, na tayo po ay napaalalahanan ng salita ng Diyos at i-consider natin ngayon sa umagang ito na hanapin natin ang true shepherd ng ating pong buhay. A true sheep hears his shepherd, a true sheep knows his shepherd, a true sheep follows his shepherd. Tayo po ay tumayong lahat and as we close sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dakilang Diyos, salamat Lord for your word. Salamat Lord, nakita namin Panginoon ang sitwasyon ng buhay, ang sistema ng mundo, kapag kami po ay sumunod sa layo ng mundo. So Lord, tulungan niyo po kami na sa aming pong buhay ay mapaglabanan ang gawa ng mundong ito. Ang distraction, ang mga bagay, Panginoon, na ikapapahamak ng aming pong buhay. So Lord, i-bless niyo pong bawat isa sa mga Christian, Panginoon, sa mga mananampalataya na patuloy ang laban sa mundong ito. At kung meron man po sa aming kalagitnaan, Panginoon, na wala pa pong relasyon sa iyo, ikaw siyang manguna, Panginoon, sa tao na yan at magkaroon siya, Panginoon, ng pagsisisi ng kasalanan upang malaman, marinig, at siya po ay sumunod, Panginoon, sa inyo. Lord, I pray, Panginoon, na huwag niyo pong hayaang matapos ang araw na ito na kami po ay meron pa ring regrets sa buhay. Meron pa ring mga strongholds, meron pa ring mga bagay na kung saan ay aming pong pinangahawakan at kami po ay hindi makabitaw dito at kami ay napapalayo sa inyo. Lord, ikaw ang siyang mangusap sa buhay ng bawat isa. I know, Panginoon, you are speaking to someone, Panginoon, sa oras na ito. At habang kami po ngayon ay nakayuko at nakapikit, hayaan mo, Lord, ang invitation, Panginoon, na ito ay mapagtanto at makita namin, Panginoon, ang kahalagahan ng buhay. Habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, if the Lord spoke to your heart today, pwede kang lumapit sa Panginoon. Pastor, nagkulang ako ng maraming oras, maraming araw, maraming buwan sa Panginoon. Mas gusto kong mapakinggan yung tunay na shepherd. Gusto kong makita, gusto kong malaman, gusto kong sumunod sa Panginoon. Kung yan ang prayer mo ngayon, kapatid, kaibigan, sa oras na ito, pwede kang lumapit sa harapan, huwag maikahiya ang Panginoon, at makipagkasundo ngayon sa Panginoon. Lord, we need you sa aming pong buhay.
Kung ikaw ay wala pang relasyon sa Panginoon, at napagtanto mo ngayon na ang buhay ay merong hangganan, mas maganda, kaibigan, pagsisihan ng kasalanan, at tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas. Habang tayo po ay nakapikit at nakayuko, you can talk to God, kay pagkasundo, at ayusin ang ating buhay sa tulong niya lamang. You could come, huwag tayong mahiya sa Panginoon. Every day we need God. Every minute, every hour, every day sa ating buhay, kailangan natin ng Panginoon. Pastor, I need your prayer. Amen. Kung kailangan mo ng panalangin, pwede mo itaas ang iyong kamay at lumapit sa Panginoon, and I will pray for you. You could come sa Panginoon. Huwag nating ipagpaliban ang oras na ito. Walang ibang kailangan ng tao kagaya natin, kundi Panginoon lamang. Lord, bless these people, O God. Salamat, Lord, for this privilege. Ikaw ang aming pinupuri, pinapasalamatan. We bring back all the glory and praises in Christ's name. Amen, amen. First verse. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See the portal, He's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home. You are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, no sinner, come home. Oh, for the wonderful love He has promised, promised for you and for me. Though we have sinned, He has mercy and pardon, pardon for you and for me. Come home, come home. You are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Amen, amen. As po natin, Pastor Jolan po, sa ating pong closing prayer and the same time yung ating pong pagkain. Please stay behind po para po sa ating pong pagsasalo. Amen. Po, shall we pray po? Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, we just being grateful, Panginoon, sa araw na ito dahil buhay pa kami. At the same time, Lord, we have another day, great day. Patunay, Lord, na ito po ay haba ng pasensya niyo po sa amin. Panginoon, kung patawad mo, kung kami po ay nagiging stubborn, tigas ang ulo namin, and we just want to follow our own, Panginoon. I pray, Lord, that we will follow the manual, which is the Bible, Panginoon, na magbibigay ng peace of mind sa amin. Bless you po yung aming pagkasaluhan, maging kalakasan ng pangangatawan, so we can serve you once again this afternoon, Panginoon. And may you find us faithful, Lord, hanggang sa pagdating mo. Ito pong aming panalangin in Jesus' name. Amen.